Naku mga ka-good news, pwedeng magandang balita ito at pwedeng hindi rin. Bakit nga ba pinapayagan na ang mga sibilyan na makabili at magmay-ari ng high power rifles katulad ng Armalite or itong 227 caliber? Rifle yan, pwedeng pang sniper. Armalite nga eh. Ganyan kalakas na armas pababa ay pwede tayong bibili ng ganyan. Bakit nga ba tayong pinapayagan? Ano ba ang nangyari sa ating gobyerno? Meron ng batas ito. Atin pakinggan ang balita ng UNTV. Yung minor amendment po, particularly yung section 36.6 po, pwede na pong magmay-ari po ang sinuman po na civilian ng 7.62. Yun po yung M14 po pababa po. Basta po yung baril po na yon ay hindi po siya automatic po yung sa selection po niya. Pabor ang Philippine National Police na magmay-ari ng high-powered firearms ang mga kwalipikadong sibilyan. Sa katunayan, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo mula sa pagbabawal ng Republic Act 10591 sa mga sibilyan na bumili at magmay-ari ng mga long firearms ay pinapayagan na ito ngayon. Nagkaroon po ng pag-aaral, we created technical working group to study the possibility of amending some of the provisions at inherent po sa function and authority po ng ating Chief PNP. So nagkaroon po ng a minor amendment po doon po sa implementing rules and guidelines po ng IRR. Sa ngayon po, yung mga private citizens po na nagmamay-ari po ng rifle, particularly yung 7.62 pababa po. Gayunman, tanging semi-automatic lamang aniya ang pinapayagan para sa mga sibilyan. Okay, semi-automatic yan pero ganun pa rin na caliber. Yan kasi na caliber ang Armalite or yan ay in caliber is .227 caliber, 7.6. Ang mga ganyan ay tumatagos yan sa mga bulletproof. Kaya hindi yan pinapayagan noon. Kasi pwedeng barilin ng sibilyan ang pulis ay tatagos yan sa bulletproof ang ganyang klaseng caliber. Hindi nga siya automatic pero semi-automatic naman. Basta't mabilis ka lang kumalabit, ganun din kabilis ang putok niyan. Meron akong nasilip kung bakit ganito. Bakit pinapayagan? Kasi ang ating pattern ng ating gobyerno ngayon ay pinapattern na natin sa Amerika. Sa Amerika ay meron silang article sa Constitution na the right to bear arms. Lahat ng civilian doon ay merong right to bear arms at hindi limitado sa caliber. Pwedeng machine gun, bibilin mo. Ayan. Okay. Patuloy muna tayo sa news na ito bago tayo magbigay ng mga reaksyon. Sa ngayon, naisumiti na sa UP Law Center ang inamyendahang Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 10591 para sa publication. Napag-usapan po yan because bago po na ipasa po yung Republic Act 10591 ay allowed po ang civilian na magmay-ari po ng rifle, but upon the passage po ng 10591 ay hindi na po pwedeng magmay-ari po ng rifle ang sino mga civilian, at kung hindi na rin po nila ito po pwedeng ibenta, but po pwede po nila itong ipalisensya. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na kasama sa pinag-aralang mabuti ng Technical Working Group ay ang safeguard sa paggamit ng sibilyan ng semi-automatic na baril. Ang sinasabi po natin dyan, kung ang isang responsabling individual ay more than willing to register yung firearms at kukuha po ng license to own and possess firearms at license to register those particular firearms, so he is and they are willing to be regulated under the laws. Okay, nasa gumagamit lang naman yan. Pero bakit ka ba bibilin yan kung hindi mo gagamitin? Pwede lang naman tirador ang ating gamitin sa bahay na pang takot sa mga kawatan. Di ba? Pwede tayong gagawa ng Indian pana. Ganyan. Ang nasilip ko dito ay dalawa. Ang negative effect nito at ang positive. Unahin natin ang negative. Ang negative nito ay bibilhin kasi yan ng mga warlords. Warlords. So ibig sabihin, high-powered na ang kanyang
mga tauhan, ang kanyang mga mersenaryo ng warlord. Kaya makapagbigay ng lakas ito sa mga warlord. At matulad tayo sa Colombia, sa Mexico, na mas malakas pa ang firepower ng mga drug lords kaysa mga kapulisan doon sa Mexico. Yan ang delikado. Ngayon, the positive side ay pagdating ng World War III, kasi palapit na, at timing din naman na nilabas nila ang ganitong pag-aminda or paggawa ng batas na ganyan, na makabili na tayo. Tamang-tama at timing na timing ito sa panahon ng giyera. World War III ay pwede tayong bibili ng ganyan. Pangdepensa sa ating pamilya kapag nasa bundok na tayo, kapag nakatira tayo sa mga yungib, sa mga caves, sa mga kuweba, ay pwede tayong maka-encounter doon ng mga hayop. At hindi lang hayop, mga masasamang tao pa rin sa bundok. At pangdepensa yan sa ating pamilya, sa sarili, sa buhay natin. Ang ganyan. At isa pa, pangatlong magandang effects niyan, positive side, is that kunti na lang ang itong bibigyan ng gobyerno ng mga baril in times of war. Diba? Katulad sa Ukraine, pati civilian binibigyan na ng baril para makipaglaban. Ngayon, kung ang mga mayayaman ay bumibili na ng ganyan, so kukunti na lang ang gagastusin ng Pilipinas na mga armas para ibigay sa civilian sa panahon ng giyera. Tatawagin kasi lahat ng able, lahat ng pwede pa, lahat ng pwedeng tumakbo, lahat ng pwedeng kumalabit ng gatilyo, tatawagin yan lahat. Hanggang 60 years old ay pwedeng tawagin, basta able men, yan, able men of the Philippines sa panahon ng giyera ay tatawagin para magserbisyo. Ngayon, kung meron tayong ganyan, meron tayong ganito, ay atin maprotektahan ang ating pamilya kung tayo'y tatakbo sa bundok. At ang ating gobyerno ay hindi na gagastos ng malaki kung sabihin natin 20% of population ay bumibili na ng high-powered firearms na katulad niyan. At matulad tayo sa Ukraine na makapag-resist tayo ng atake ng China. At hindi lang yan, mahirapan pumasok ang mga inchik kapag napasok na nilang Pilipinas. Kung lahat naman ng may bahay, lahat ng bahay ay mayroong ganyan na armas, ay lagot talaga ang mga inchik. Pwede natin sila ambusin sa bintana lang. Di ba mga katiyats? Anong palagay nyo, mga ka-good news? Comment nyo lang down below. Patuloy tayo sa balitang ito. Handa rin aniya ang PNP na gumawa ng aksyon laban sa mga sibilyan na lalabag o aabuso sa paggamit ng high-powered firearms. This is a regulated law. So kung meron po tayong makikita later on na may pang-aabuso at may makikita po natin na itong amendment po ay aabusuhin, then we will enforce strictly what is written in the amendment rules po. Talagang abusuhin Para yan. sa ilang sibilyan, magandang balita ito para sa kanilang seguridad. Gayunman, dapat pa rin anilang piliin lamang ang mga responsableng gun owners. Dapat higpitan ng screening. Mabuti yan kung gagamitin mo sa pagtatanggol sa Pilipinas. sa sarili mo, sa mga naapi, pero kung gagamitin mo sa krimen, gagamitin mo sa masama, Hindi sa hindi maganda yan. Vigilante ka lang yan. Advantage. Kung in case man magkagera dito sa Pilipinas, Ayan. makakadepensa yung mga Pilipino, mga civilian. Disadvantage, pag hindi marunong yung nagdadala o Tama. yung taong na-issuean nito, pwedeng maapektuhan yung mga ordinaryong tao. Dapat mas may karagdagan na training sa i-issuean ng mas high power na baril. Ang tindahan ng baril, ikinatuwa din ang naging pagpayag sa pagmamayari ng sibilyan ng 7.62 at 5.56 na baril. Siyempre, lalakas ang benta ng mga yan. Parang Amerika na. Sa Amerika, ang dami-daming mga gun stores. Diba? Mga high-powered machine gun. Pwede kang bumili doon. Mga hunting rifles na .30 caliber, ganyan. Pang-sniper na. At
May negative at positive side talaga ito. Itong pagkaroon ng maraming baril sa isang lugar. Katulad na lamang sa Amerika, mayroong bigla na lang mawala ng kontrol, mag-aamok, mamamaril ng mga sibilyan. Ayan ang problema. Kaya kailangan talaga ng matinding screening. Pipiliin talaga at merong neurotic exam. Malalaman kung may tama ang utak. Ngayon ang problema niyan, ang mga mayayaman talagang makakabili niyan. At yung kanilang pagproseso ng papeles ay pinifix. Kaya nakakakuha sila. Okay? Patuloy tayo. Maganda para sa part din namin sa sales yun. Basta lang nilalabas lang kung paano makakakuha, anong mga kailangan, requirements, yun importante. Magiging dagdag protection sa atin, sa pamilya, Tama. sa bansa, ganun kung sakali po na magkaroon ng Gera. mananakop sa atin. Matatandaan na Ayan. pinapayagang magmay-ari ng long firearms o high-powered firearms ang mga sibilyan bago ipasa ang Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Subalit, kasama ito sa mga ipinagbawal lang maipasa ang naturang batas. Leia Ilagan, UNTV. Okay, salamat UNTV sa inyong maganda na balita para sa mga sibilyan. Ngayon, dadako naman tayo dito sa video na nagsasabi na 77% of the Filipino are willing to fight the Chinese. Kung magkagera, ito mga sibilyan to ay pwede silang willing makipaggera. 77% of Filipino civilians. Yan ang ating tutukan dito sa balitang ito. Okay, so narito ang survey. 77% ng Pilipino pabor na ipagtanggol ang bansa laban sa dayuhan. Nako, matatapang at tao talaga ang mga Pilipino, no? Makipaggera, wala nga kayong baril. Kaya unahin niyo muna yung pagbili ng high-powered arms at isang sidearms. So dalawa bilhin nyo, yung mahaba at maiksi, para kompleto rekado. Proteksyonan ang bayan, proteksyonan ang pamilya, proteksyonan ang sarili sa pagdating ng inevitable war na yan, China versus the Philippines. Noong World War II nga, walang panalo ang Hapon sa mga guerrilla. Ang guerrilla, ambus-ambus lang yun. Yung iba, gumagamit lang ng shotgun, ng paltik, ng homemade rifle. Pero ang Japanese ay modern arms na yung gamit nila. Ang mga guerrilla ay meron pa rin gumagamit ng itak. Kaya ito, atin panoorin ang balita ng UNTV. Nang ipagtanggol ng nakararaming Pilipino ang ating bansa sakaling magkaroon ng kaguluhan laban sa dayuhang bansa. Sa pinakabagong tugon ng masa survey na isinagawa ng Octa Research mula December 10 hanggang 14 ng 2023, tinanong ang 1,200 tao kung magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Pilipinas at dayuhang kalaban, handa ka bang lumaban para sa iyong bansa? 77% ng mga nakatatandang Pinoy na sumagot na handa nilang ipagtanggol ang bansa. Naku, ito yung nakakatakot. Kasi magkipag-away, handang magkipaglaban ang Pilipino. Baka madaan yan sa magandang usapan. Huwag tayong magkipagbarilan. Kung tayo ang tatamaan, patay tayo niyan, di ba? Okay lang kung mga inchik yung tatamaan. Pero kahit ganyan pa man, kung tayo ang nakakapatay ng inchik, ay tao din naman yun, kawawa din naman yun. Lalo na kapag marami kang napapatay na inchik, ay makukonsensya ka rin yan kasi mga tao din yun. Sabi nga ng iba, insekto naman yan eh. Kasi insect. Pero ganun talaga. Ang maganda ay mag-usap ng maganda at huwag yung gerang-gera na yan. Masisira lahat ang buhay natin yan. Ang negosyo, ang pamilya natin, ang sarili natin, lahat maghihirap. Masisira ang buhay natin. Kaya atin na lang ipagmaliban yung gera na yan. Sana ang ating gobyerno ay makipag-cooperate na sa China. Makipag-cooperate, mag-usap lang. At
makipag-deal, makipag-dialogo kung anong magandang gawin dyan sa West Philippine Sea. Pwede bang collaboration, ganyan, collab. Yan. At hanggang sa muli, mga ka-good news, ako'y magpaalam na. God bless the Philippines.